you think is why it is important that a Bible teacher should teach the Bible effectively? Sige. Brother JR, ano ang palagay mo? Sino ba kasama niyo dyan sa CCF Youth? Pakapatay mo na to dito. Dalawa lang kayo? Papa. Sige, Brother JR. Anong tanong, Pastor, yung bakit mahalaga na how to teach the Bible effectively para sa akin? Sige. Bilis mo agad Ha? Hindi ako nakapag-atiwat na. Para sa akin, Pastor, mahalaga na maituro natin yun ng epektibo para hindi tayo nagsasayang ng oras sa mga ginagawa natin para sa Panginoon at sa pagtuturo. Kasi kung hindi naman magiging effective, hindi tayo naging handa, hindi tayo na-train kung paano ituro ng tama at effective ang salita ng Diyos. Okay, pwede, no? Masayang lang tayo ng oras. Evangelist, rinig mo ba? Sa CCF Youth ang problema. Sa akin, ito, internet connection is unstable. Okay, now, maraming nagtuturo ng Bible, di ba? Kahit saan kayo pumunta, sa internet, dyan sa paligid ninyo. Sa simbahan, marami ring nagtuturo ng Biblia. But, gaano ka-epektibo yung pagtuturo ng Biblia, ay yun ang mahalaga, no? Sabi nga ni Brother JR, sayang naman, no? Kung tuturo natin yung Bible, tapos hindi naman namimit yung goal. Okay? For example, nandiyan ka sa palibot ng komunidad na meron talaga silang hungry hearts, no? Silang turuan ng salita ng Diyos. Hindi ng opinion, hindi ng opinion natin. Hindi yung, sabi kasi ng Bible, para tayong clanging cymbal. Hindi natin mahal yung ginagawa natin. But of course, pag nagturo tayo ng Bible, it should be with truth. Dahil yung truth, yun yung nagtatransform. Okay? Yun yung magbabago doon sa puso. Yung matigas na puso, makakatanggap ng biyaya ng Panginoon, kaya bibigyan siya ng bagong puso. Nagsisimula yon sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. It could be in the form of preaching, but mostly it is in the form of teaching. And besides, the calling to teach the Bible is not just about sharing information. Kaya palagi ko kayong sinasabihan, kapag nagtuturo kayo ng Bible, well, if you are teaching, no, dun sa rule of teaching, dun sa rule of engagement, well, talagang nagpapasa ka ng information if you are teaching. But it is quite different kapag ang tinuturo mo Bible. Okay? Dapat hindi ka lang nagpapasa ng information, okay? Kasi you are a steward of a revelation. Everything in the scripture is God's revelation. It could be the revelation of Himself, kung sino siya. It could be the revelation of His rules and laws. It could be a revelation of what will going to happen in the future. Okay? So that's yan ang malaking pagkakaiba ng secular teaching at saka ng biblical teaching. So we just don't teach to transfer or to share information, but we actually teaching the Bible not just to inspire, but to move people. To move people to make decision. To make decision, okay?
Kasi yun yung responsibilidad ng tao. Okay? Unang-unang responsibilidad niya, maniwala doon sa Diyos na nagsasalita sa Biblia. Pangalawa, responsibilidad niya ay tumugon doon sa tinuturo ng Biblia. Okay? Naiintindihan ba ako? Diyan sa, Dasmariñas? Parang hindi ko kayo Yes po. nakikita. Yes po. Okay. Kaya, pag nagturo tayo ng Biblia, ang unang tanong, paano ko to ituturo effectively? Kasi iba tong Biblia eh. Buhay ito, buhay. Salita ito ng Diyos. Sabi pa ni Paul, ito lang ang available na tool, no? To salvation. For transformation. Ano nga sabi ng Bible diyan? It is profitable for what? Brother Hechem, sabi ng Bible? Yes, Ate Banji, it is profitable for Reproof, correction, and instruction. Yeah, very good, very good. Nakikinig naman pala kayo. So what do you think is the difference between pinakamagandang book ng science o pinakamagandang book sa araling panlipunan o kung ano pa mang subject yan doon sa Bible? That's the difference, no? So naintindihan na natin. Kaya ang goal natin, every time we teach the Bible, we have to teach it effectively. Or else, sabi nga ni Brother Jar, sayang. Sayang kasi yung business ng Bible is the soul, the future and the eternity of the people. Okay? So sabi ni Paul, ito rin yung sabi ng isang author na nabasa ko, it is a holy task. Brother Echem, tanda mo mabuti ha. Malapit ka na magpastor. Brother JR, malapit na kayo mag-discipleship. Teaching the Bible is a holy task. Kasi holy word yun eh. Kaya nga pag nakita niya yung Bible nyo, Holy Bible. Yung Bible nyo ba may nakalagay Holy Bible? O nakalagay Bible lang? Holy It is a Bible. holy task. And since it is a holy task, it must both passion and precision. Take note of that. Both passion and precision. Kaya nga nagtitraining tayo eh. No? Nagtitraining tayo. No? Isipin mo, nag-aaral pa kami ng hermeneutics, no? Art of interpretation. Nag-aaral pa kami ng homiletics, no? Para meron kaming art of teaching and constructing the verses and the scriptures. Now, sabi ni Paul kay Timothy, ano sabi ni Paul kay Timothy? 2 Timothy 2:15. Sino may Bible sa inyo? 2 Timothy 2:15. Pakibasa. Sa unang makakakita. Hindi alam ni Brother Hechem yung 2 Timothy 2:15. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Oo, nakita niyo na? Ang ganda ng payo ni Paul kay Timothy, ano? Sa ibang translation, sabi diyan, do your best. And give your best. Mag-effort ka. Yung best na effort, ibigay mo. Okay? To present yourself to God as one approved. A worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Unang-una, ito yung motivation mo that every time you are teaching the Bible, no? God and the Holy Spirit, no? Is supervising you. Ang goal mo? Dapat approve ka kay God every time you're handling the Bible. Naintindihan natin?
Kasi yung iba parang ang loob, no, na kukuhain yung Bible, bubuklatin, babasahin verse yun, kung ano yung maisip niya tungkol sa verse, ituturo na parang walang Panginoon na nagsusurbay sa kanya, na nakikinig at nagmamatsyag. Sinasabi nito ni Paul eh. Okay? Do your best to present yourself. Kanina daw, Brother Jet. Parehas ba tayo ng Bible? Sino yung audience mo kapag nag-aaral ka ng Biblia o nagtuturo ka ng Biblia? Dapat approve ka, sabi ni Paul kay Timothy. Sino ba yung nagmamatsyag dyan? Sino ba yung nakikinig? Sino yung nakatingin kapag nagtuturo ka ng Biblia? According to 2 Timothy 2:15. Diyos. God. Ang Diyos. Ano sabi ni Paul? Dapat, Timothy, gawin mo yung best mo, ibigay mo yung best mo. Na-approve ka sa Panginoon. Huh? Na ikaw ay approve na isang manggagawa. Hindi nahihiya, hindi kinahihiya ang salita ng Diyos. Ano sabi diyan? Correctly handling the word of truth. Kaya minsan hanga ako doon sa mga nagtuturo pero hindi nag-aral. Puro lakas ng loob na lang puro lakas ang loob lang. Kaya siguro sino yung mga nagturo na ng Biblia sa inyo? Napansin mo ba na kahit ilang beses ka magturo ng Biblia, kapag nagsimula ka na, palagi kang kinakabahan? Kaya mga kapatid, ito yung magandang aral na bubuksan ng Panginoon sa atin. Kasi we are all teachers of the word. Tandaan yan, if you are a true Christian, you must be a teacher of the word. Okay? Pag hindi ka nagturo ng Biblia, I don't think you are a true Christian. Sa maraming form, pwedeng hindi ka preacher, pwedeng hindi ka Sunday school teacher, pwedeng hindi ka pastor, pero hindi ibig sabihin, hindi ka na magtuturo ng Biblia. Tama, Tibanji? Ano ituturo mo? Comics? Christian ka, tapos ituturo mo ibang libro. Kaya nga cult yung mga may ibang basihan maliban sa Biblia eh. Okay? Because this is our duty. This is believers' duty to teach or to preach the Holy Bible, the Word of God. Naintindihan, kapatid? Na yung 2 Timothy chapter 2 verse 15. Okay? Hindi lang to isang verse. No, makikita nyo, it is a charge. Para kanino? From a mentor to his mentee. Okay? Isa itong charge. At palaging magpapaalala sa atin to that effective Bible teaching is not accidental. Huwag kayo maniniwala doon pag may narinig kayo, sige, basta mag-pray ka lang. Tapos buksan mo yung Bible mo. Kung saan kadalahin ng Panginoon na verse, paano maintindihan yun? Sige, turo mo. Tutulungan ka naman ng banal na Espiritu Santo. Totoo kaya yun? Ayan, ang ministry ng banal na Espiritu Santo, sabi niya, ay, ituturo niya sa iyo ang lahat ng katotohanan. Pero paano niya yung gagawin? Gagabayan ka niya sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Paano kung di ka nag-aral? Di mo ginawa yung part mo. Ano ngayon ang ipapaalala sa iyo ng banal na Espiritu Santo? Kapatid, yung ganong style, maaaring ibang espiritu na gagabay doon. Espiritu ng kaibangan, ayan, espiritu ng ng papawalang bahala, natin kung kanino galing yun, di ba?
Okay. That is why it requires diligence, spiritual integrity, and skillful handling of the scripture. Kaya dito sa ating aralin, no, we will uncover what it means to rightly divide the word of truth and how we as teachers of the word can move beyond surface level presentation to spirit-led, heart-impacting ministry. Nakakalungkot nga yung iba, oh. Pati Sunday school, ayaw umatid. Di ba? Online na nga lang. Kapag ang salita na Diyos, na-approve. Then, let us learn how to teach the Bible effectively. Number 1, let's look at the biblical foundation of teaching. Okay, pakibasa nga to. Ate Banji, letter A. Naka-mute ka, Ate Banji. Naka-mute ka po. The responsibility of Bible teacher, according to 2 Timothy 2:15. What does it mean for? What does it mean for a Bible teacher to be approved by God, and how does this influence the way we prepare and present God's word? And what ways Okay. can a Bible teacher ensure they are rightly handling the word of truth? What dangers arise when this responsibility is taken lightly or done carelessly? Carelessly, kasi walang pag-iingat, no? O sa salitang kanto, walang pakundangan na winawalang bahala yung kanyang responsibilidad na mag-aaral ng Biblia. Okay. Now, Brother JR, gusto mo ba sagutin yung walang tanong? Parang wala akong nakikitang participants dito, wala bubukas na. Mahina rin ba ang internet nyo? Alam nyo kasi, pag Sunday school, kaya nga to school, no? Dapat to tayo ay nagpapalitan ng opinion. Ngayon, kung hindi ko sa camera, paano naman ako mag-coordinate sa inyo? Hindi ko man lang makita ang itsura ninyo kung kikinig kayo. Okay? O, sige. Number 1. Sino gusto magbigay ng iyong palagay o iyong haka-haka? According to 2 Timothy 2:15. Okay, sige. Anybody can give their answer. According to 2 Timothy 2:15, what does it mean for a Bible teacher to be approved by God? Sige, dun lang muna tayo. Ano ba ang ibig sabihin nun? Para sa'yo, bilang tagapagturo ng salita ng Diyos, ano ibig sabihin sa'yo, para sa'yo ng approved by God? Ang galing, ano? Sige, kahit sino pwedeng magbigay ng kanyang opinion. Pa tayong 12 minutes more, 12 minutes. Wala na naman tayong pag-aral. 10 minutes na yung late eh. Mag-aral po muna bago magturo. Mag-aral muna bago ka magturo. Okay, pwede. Sige, sino pa may opinion? Yun bang para sa akin lang, bago muna May nagsasalita. Parang may naririnig ako nagsasalita. Parang galing sa likod ng puno. Ang late na boses. Meron ba? Sige. Ano dyan? Pastor pa. Okay. Approved by God.
Nagsasabay yata. Napakahalaga sa isang Bible teacher na ma-approve ka ng Diyos sa pagtuturo ng kanyang salita dahil this is the only way na magiging effective ang salita na sinishare mo sa mga tao. Okay. Ito na nga yung quality control dito eh. Kinakailangan ka-aral ka. Pinagsisikapan mo, sabi nga ni Paul kay Titi. Ang Cecil, yung ba yung sinabi ni Paul kay Timothy? Diligently. No? Yourself approved, God. Teacher Cecil, ano sa palagay mo? Ang ibig sabihin ng approved by God. Bible to be approved, God. Pastor, dapat na para ma-approve po ng Panginoon yung pagtuturo natin ng Biblia, dapat meron tayong time na aralin yun ng maigi, Pastor. Okay, very good. Kaya nga ang tinitingnan natin dito ay yung responsibilidad ng Bible teacher. Okay? So, para makita natin ito yung biblical foundation ng teaching eh. Okay? Yung responsibilidad ng isang teacher ay siya hanggang sa maging approve sa Panginoon yung ha? Ibig sabihin, talagang meron tong pinag-uukulan to ng oras at panahon. Naiintindihan? Hindi tayo basta-basta nagtuturo ng Biblia. Parang may nagsasalita kanina, pero kaya parang lit-lit lang ang boses, no? Halos di ko maintindihan kung ano yung sinasabi. Kala ko may duwende kanina nagsasalita eh. Sino ba yon? Si Ate Kling po. Ay, ganun ba? Pastor Gary, nakita ko na, dyan na si Pastor Gary, bukas na yung camera. FBCF, parang may problema yung ninyo, microphone ninyo. Ang hina-hina namin kayong naririnig. Pastor Gary, paki-enlighten nga kami, kapatid. Dito sa number 1 question. Nasaan ka, Pastor? Andito na sa church sa Dasma, Pastor. Ang hina rin ang boses mo. Nasa Dasma ka ngayon? Medyo may yata yung audio. Okay. Wala na bang ilalakas yung volume niya? Naka-mute ka, Pastor Gary. Subukan mo nga buksan yung microphone mo. Church. Sa account ng church ako naka-ano, Pastor. Ay, okay. Nandiyan ka sa account ng church. Pero bakit pangalan mo yung nakalabas, Brad? Siguro mas malakas kung doon ka na lang sa account mo. Yan, Gary Santoy. Okay, Pastor. Yan. Mas malakas nga. Sige. Mas narinig ka namin. So gaya nung nabanggit ni Apostle Paul kay Timothy na present yourself approved. So ang bigay kasama ng diligent study of the Word of God ay yung pag-apply ng salita ng Diyos na magkakasama yung pagtuturo ngayon sinasabayan o minamat ng application ng pamumuhay, so that when we take the Word of God, we will take it effectively sa mga tao. So yung Okay. diligent study of the Word of God
your life Okay. before God approve. Okay. Salamat, Pastor Gary. Salamat, Pastor Gary. Okay. Narinig niyo yung sinabi ni Pastor Gary, ano? Nagsasalita ka ba? Sige, let's listen. Yung may magbibigay ng kanyang opinion. Okay, sige. Nung sinabi ito ni Paul yung word na approved by God, ang ibig sabihin po nun, literally, must be tested and found faithful. May faithfulness ka doon sa word. Okay? Now, tama yung sabi ni Pastor Gary kanina, living and teaching in a way that this is God. Okay? So, imply doon yung integrity, humility, and dependent on spirit. Okay? And this should influence Bible teachers to be, number one, with prayerful diligence, seeking not to impress people, but faithfully represent truth. Okay? Marami akong napapagin doon sa YouTube tsaka sa Facebook. Pinakinggan mo, totoo no? Kaya yun, kailangan pa ito, pangalan din ng grupo natin, nadadamay in general, no? Ang dami, dahil lang, hindi lang naging maingat na sa tuwing magtuturo ng Biblia ang isang Bible teacher, there should be the approval of God. Unang-una sa ating effort, no? Sa ating the way we present it. Kasama po yun eh. Okay? Sayang, hindi ko lang kasi na-insert yung video para panood nyo siya. But anyway, so that is the challenge para doon sa mga Kristiyano. Kasi one way or another, mga kapatid, hindi na rin magtatagal sa ngayon. Magiging kasi nagpo-focus tayo ngayon sa discipleship. Ibig sabihin, pagtapos ng training natin sa discipleship, magsisimula na tayo magturo ng Biblia. Bakit? Kasi magsisimula tayo sa evangelism. Hindi tayo nag-evangelism. Evangelism pa lang, you must be very careful in handling the Word of God kasi that is a message of salvation. How are you going to present God, who is a perfect God, sa evangelism, kung hindi mo pag-aaralan kung sino yung Diyos, kung wala kang theology? How are you going to present the message of sin, about sin? Okay? According to biblical principles and teaching. If you do not study the doctrine of sin, okay? How are we going to present hell? Doon sa evangelize natin, if you do not know what is hell, what is eternity future, what is eternal life, ang dami na-encounter niyan eh, mga nakbrong, pogi-pogi ng forma. Pag tinanong ko, by the way, ano ba yung ibig sabihin ng buhay? Ang sasagot lang sa'yo, ito yung buhay na matatapos. In a sense, tama, ano? Pero tingin nyo convincing pagka ganun lang yung ibibigay mo sa tao? Literally, alam naman ng tao yun, kaya nga walang hanggan eh. Di lang katapusan. Binigay mo lang yung synonyms but not the real essence. Ang gusto niyang malaman, bakit kailangan ko na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Bakit pa mula sa pagiging mortal kinakailangan?
You see? Kaya Bible teachers, ngayon pa lang, encourage na tayo ng Panginoon that this is responsibility as a Bible teacher. Based on my stand, sabi ng Panginoon, based on my standard. Hindi ko kailan lang natin gusto i-handle. Madali lang i-memorize yung verse di ba? Pero yung knowledge about the verse, yung deep truth about the verse, yun yung responsibilidad mo na bigyang liwanag sa tao. Yung magiging standard na prove sa ay may impluensya nito yung Bible teachers to prepare prayer diligence. Hindi natin pwede sabihin na may naulog hindi masyado may maintindihan. Tingin niya si Peter nag-aalala yung mangingis hindi niya. Siya po si Pablo naman tsaka si Lucas ang may pinag-aralan niya maliban sa kanila lahat halos wala naman. Pero nakita nyo, pag binabasa mo yung Biblia, okay, so that's our lesson today. And tomorrow we are going, next week, I mean, we will study our next study question. Naririnig niyo pa ako? Ay, wala lang kausap. Yes po. Wala lang kayo. Pakibuksan niyo yung camera niyo at alam kung ako yung nawawala o kayo. Po, nawala ka kanina. Oo, sabi ko nga sa inyo, paumanhin po dahil napakainatag ng signal dito ngayon. Talagang nawawala. Okay, so I would like you to make your answer sa number 2. Pakibalik nga yung ating slide. Gusto ko sagutan ninyo yan. Okay? Para natin kung paano natin nalalawak yung usapin patungkol sa ating responsibilidad bilang mga guro. Hello? Wala na akong kausap. Mayroon po. Mama, ano ba yung ating screen? Hindi na natin nakikita yung screen. First Kita po, Baptist kita. Christian Church. Hindi ko kita rito Kita po. Nakikita niyo dyan? Yes po. Yes Yung po. ating outline. Yes Yes po. po. So ako lang okay. Hindi ko makita ito. Okay, sige. So yung question number 2, please answer that in your own words. In what ways can a teacher ensure they are right handling the word of truth? What dangers arise when responsibility is taken lightly or not? Okay, sige. Yan po ay ating aralin pangsari. Wala na po tayong oras. Naubos ang ating oras. Pag tayo nangin tapos, mga kapatid, at oras na tayo online, kaya maaari 10 minutes pa lang bago mag-load. Pag-ina kayo, mag-ina kayo, please. Ilin lang kung kailan maglolo ko yung ating signal. Okay? Nagluloko na po signal niya. Okay, sige. Yan sa mga disadvantages kapag tayo ay nag-online ministry. Okay, so umaga sa inyo lahat. Ay patuloy ng Panginoon ngayong araw na ito sa kanyang banal na araw. Sambahin natin siya Espiritu at katutunan at pagpalain nawa ng Panginoon ang iyong mga handog o pagtamba.
Hanggang sa muling pagkikita, itingin natin si Brother Hem na wakasan tayo sa palangit. Brother Echem, diyan ka pa ba? Yes po, Pastor. Sige po, let's Okay, pray close in prayer. for our prayer of our Bible study, ay Sunday School. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Lord, for this wonderful day na muli niyong pinagkaloob upang kami po muli ay sumamba sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan ng inyong salita na aming napag-aralan. Thank you, Lord, for the worker, Panginoon, yung ginamit, Mr. Oji, to share your word, Lord, how we can effectively teach the Bible to others. Thank you, Lord, for this opportunity. And we pray, Lord, na muli niyo kaming ibalik sa susunod, Panginoon, na Sunday upang kami po ay mag-aral muli ng salita at matuto at lumago. At sa amin pong mga pagsamba, Panginoon, sa araw na ito, ay kayo rin po patuloy na maggabay, Panginoon, sa iba pang mga ministry na aming gagawin. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang mataas na kalwalhatian at puri. Ito ang panalangin tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Magandang umaga po sa inyo lahat. At Thank you, hanggang Pastor. muling pagkikita. See you on Tuesday, Bye. Pastor.